Ka-trends, niloko ba ni Pangulo Duterte ang mga katutubo sa Boracay? Isang paglilinaw sa isyu ng lupa at katotohanan sa likod ng land reform program sa isla. Sa isang pahayag ng isang kritiko, binatiko si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa umano'y pagbibigay ng lupa sa mga katutubo sa Boracay na di umano'y may nagmamay-ari na raw. Ang akusasyon, niloko lang ni Duterte ang mga katutubo para magpasikat. Subalit kung sisiyasatin ang mga dokumento, legal na proseso, at aktwal na mga ulat mula sa mga ahensya ng gobyerno, malinaw na ang nasabing pahayag ay kulang sa konteksto at maaaring magdulot ng maling impresyon sa publiko. Ano ba talaga ang ipinamahagi na lupa? Ang mga ipinamahaging lupa ni Pangulong Duterte sa mga katutubo, lalo na sa grupong Ati, ay bahagi ng public land o mga lupang pagmamay-ari ng Estado. Ito ay walang pribadong titulo, at ayon sa Department of Environment and Natural Resources, DENR, ito ay mga lupang maaaring ideklarang alienable and disposable, na pwedeng ipailalim sa agrarian reform o ibigay sa mga lehitimong benepisyaryo tulad ng mga katutubo. Hindi ito inagaw sa sino mang pribadong individual. Kung may maghahabol man, may legal na proseso para dito, ngunit sa oras ng pamamahagi, ang mga lupa ay hindi pa kinikilala bilang pribadong pag-aari. Matagal nang nakatatag ang mga Ati sa Boracay. Ang mga Ati ay matagal ng bahagi ng kasaysayan ng Boracay, ngunit sa paglipas ng panahon, naagawan sila ng tirahan ng mga negosyante at dayo. Sa kabila ng kanilang katutubong karapatan, matagal silang hindi kinilala bilang may karapatan sa lupa. Noong 2018, matapos ang rehabilitasyon ng isla, ipinag-utos ni Pangulong Duterte ang pagbabalik ng lupa sa mga tunay na karapat-dapat ang mga katutubo. Ito ay bahagi ng kanyang advokasiyang, social justice, at pagtatama sa mga pagkukulang ng nakaraang mga administrasyon. Ano ang inyong pananaw? Mag-iwan ng komento sa ibaba.